Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po. Ako si Teacher Jingwell, ang inyong guro sa Araling Panlipunan ngayong hapon. Ngayon, bago ang lahat, maaari ba magsipagtayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ay bago po ang lahat, maaari ba makihalin ng ayos ang inyong mga upuan at pagpulot ng basura sa ilalim at harap ng inyong mga upuan. Tapos na ba mga bata? Opo. Ayan, mabuti, maaari na kayo magsipag-upo. Ayan, bago ang ating talakayan ngayong araw na ito, ay meron lamang akong ihandang isang aktibidad. Ang pangalan nito ay Look and Explain. Ibig sabihin niya, titingnan ninyo at inyong ipapaliwanag ito. Kayo ay makatingin ko sa dalawang grupo. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Makinig ng mabuti mga bata. May papakita akong larawan sa aking presentasyon at inyo itong titingnan ng 5 minuto lamang. At pagkatapos ng 5 minuto, ay inyo rin itong ipapaliwanag sa unahan ng klase. Maliwanag ba yun mga bata? Opo. Ayan. So, tingnan na mabuti ang mga larawan na inyong makikita. Tapos na po ba? Opo. Ayan, unang pangkat, maaari bang pumunta kayo dito sa unahan at inyong ipaliwanag kung ano ang inyong nakikita. Ang una po namin napansin ay mga sundalo. Opo, sir. Tapos hindi po yung mga mata nila. Siguro po yung hapon po yan, sir. Galing po sa digmaan o papunta po digmaan. May blood pa po. Okay, thank you so much. Maraming salamat po ng pangkat. Paano naman kaya ang pangalawang pangkat? Punta ka kayo sa unahan, inyong ipaliwanag ang larawan. So, ang napansin po natin doon sa larawan is mga sundalong hapon na nakasakay sa Okay, mahusay. Maraming salamat pangalawang pangkat. Ang lahat ng inyong sinabi patungkol sa ating talakayan ay may kinalaman ito sa ating mapapag-aralan. Tulad na ng sinabi ng unang pangkat, ito ay mga sundalo, mga singgit ang mata, ibig sabihin ay mga hapon sila. Yung mga yan ay may kinalaman sa ating tatalakayin maya-maya lamang. Sapagkat ang sinabi naman ng pangalawang pangkat, itong nasa larawan na ito ay parang sasabak sa isang digmaan. Maya-maya ay ating tatalakayin. Ngayon, ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay patungkol sa pakibasa nga. Motibo ng pananakop ng mga Hapones. Ayan, motibo ng pananakop ng mga Hapones. Ngayong hapon na ito ay ating mapapag-aralan. Ano nga ba yung naging motibo ng mga Hapones sa pananakop sa bansang Pilipinas? Bakit nila tinangkang sakupin ang bansang Pilipinas? Ayan, bago ang lahat ay ating muna bigyang pansin ang bansang Hapon. Pakibasa nga mga bata. Ang bansang Hapon ay isa lamang maliit na bansa sa silangang Asya. Ang apat na pinakamalaking pulo nito ay ang mga sumusunod: Honshu, Shikoku, Hokkaido, Kyushu. Okay, mahusay. Maraming salamat. Sinasabi sa ating presentasyon mga bata na kapag sinabi natin bansang Hapon ay ito ay isa lamang na maliit na bansa. Katulad nga ng bansang Pilipinas, ang bansang Pilipinas ay nahati lamang sa 4,000 pulong isla na kung saan ay parang tuldok lang ng ballpen ang bansang Pilipinas kung titingnan natin ito sa globo. Okay, tulad ng bansang Hapon, sinasabi sa presentasyon na ito ay isa lamang na maliit na bansa. Ngunit ito rin ay tinataguri ang isa sa pinakamaraming mga sandata upang sakupin ang isang bansa o isang karatig bansa nila. Sapagkat sabi nga dito, ang bansang Hapon din ay hinahati sa 4 na pinakamalalaking pulo. Ito ay ang Honshu, Shikoku, Hokkaido at Kyushu. Ayan. Ang Asya ay para sa Asyano. Kung mapapansin niyo mga bata, saan kaya galing ang salitang ito? Sino kaya ang nagsabi niyan? Ayan, so atin ay bigyang pansin. Ang Asya ay para sa Asyano, ang nagsabi niyan ay ang mga Hapones. Sapagkat naniniwala ang mga Hapon na mas lalakas ang kanilang teritoryo kung sasakupin nila ang kanilang bansang karatig.
Asyano o sinasabi ng Hapon na ang bansang Asya o ang mga bansang kasakop ng Asya ay para lamang sa Asyano at hindi pwedeng pumunta o malahian ng ibang lahi ang mga Asyano. Ayan. Bigyan pa sila natin ang pangalawang presentasyon. Pakibasa nga. Greater East Asia for prosperity sphere. Ayan. Dito nag-umpisa ang motibo ng pananakop ng mga Hapones sa bansang Pilipinas. Ang Greater East Asia o Prosperity Sphere ay ito ay isang organisasyon na kung saan ay nagtatag ng isang alyansya laban sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang Greater East Asia o Prosperity Sphere ay naniniwala na kung sasakupin nila ang bansang Pilipinas, mas mapapailalim sa kanila ang mga likas na yaman na meron ang bansang Pilipinas na kanilang magagamit para sakupin pa ang iba pang bansang karatig nito. Ang Greater East Asia ay mas pinalakas at mas binigyang pansin ng mga numuno sa mga sa bansang Hapon. So, ibig sabihin mga bata, sa Greater East Asia o Prosperity Sphere, isang organisasyon na kung saan dito nag-umpisa ang pagpaplano, ang mga motibo upang masakop ang bansang Pilipinas. Ayan. At dagdag lamang dito mga bata sa Greater East Asia, nung sinakop na nila, meron na sila ng plano at motibo na sakupin ang bansang Pilipinas, ay hindi nga sila nagkamali na sakupin ang bansang Pilipinas. Ngunit, hindi ito nagtagal sa kamay ng mga Hapon. Sapagkat ang mga Pilipino, ang mga bayani natin ay nagsumika upang talunin ang mga Hapones upang makalaya sila sa pagsik na kamay na hawak ng mga Hapones. Sapagkat ang mga Hapon noong unang panahon, pinapatay nila ang mga babaeng buntis o mga anak pa lamang. Sapagkat ang mga Hapon noon ay naniniwala na kapag ang isang babae ay manganganak, ibig sabihin nito, magsisilang sila ng isang tao o ng isang bata upang kalabanin silang mga Hapon at makawala sa hawak ng kanilang mga kamay. Ayan. Naunawaan ba mga bata ang ating tinalakay? Opo. Ayan. Nawa ay inyong naunawaan ang ating tinalakay ngayon sapagkat may mga katanungan akong inhanda dito. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Ayan, mahusay. Narito ang mga katanungan. Ayan. Ang mga katanungan yan ay apat lamang, ngunit kapag tinawag po ang inyong pangalan, kayo ay tatayo at sasabihin niyo kung ano ang ibig sabihin ng mga katanungan na aking inihanda. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Ayan mahusay. Ang unang tanong, ano ang pinakamalaking pulo sa bansang Hapon? Sino kaya ang makakapagsagot? Sige nga, Yuri. Ayan. So, ating balikan. Ayan noong apat na pinakamalaking pulo ng bansang Hapon. Pakibasa na ulit. Honshu, Shikoku, Hokkaido, Kyushu. Okay, mahusay. Ngayon ang pangalawang tanong, ano ang ibig sabihin ng ang Asya ay para lang sa Asyano? Yan, sige nga, Charis. Ibig sabihin po ng ang Asya ay para lang sa Asyano ay ibig sabihin po ay dahil po sakop siya ng Asya yung sa Hapon ay may karapatan din po sila na sakupin yung kanila nasasakop. Ayan, mahusay. Ang pangatlong tanong naman kaya, ano ang ibig sabihin ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere at ano ito? Sige nga, Alyssa. So, yung Greater East Asia for Prosperity Sphere, para po siyang samahan na kung saan ay mas naging dahilan po para masakop po yung ating bansang Pilipinas. Ayan, mahusay. Anong pang-apat na katanungan? Pakibasa nga. Ano ay may masamang may dulot ng pananakop ng mga Hapones sa bansang Pilipinas? Ayan, ano kaya? Sige nga, Janice. Ang masamang naidulot po doon ay nakaranas ng kahirapan ng ating mga ninuno at walang kalayaan ng panahon ng Ayan. At isa din sa masamang naidulot ng pananakop ng mga pulis ay ang mga kababaihang nabuntis o mga
mga lamang ay kanilang pinamasdan. At dahil dyan ako natutuwa sapagkat marami kayong natutunan ngayong araw na ito patungkol sa mga motibo ng pananakop ng mga Hapones. At dahil dyan, ay hahatiin ko ulit kayo sa dalawang pangkat, unang pangkat at ang pangalawang pangkat. Sapagkat meron ako ditong inhatag isang katanungan na inyong bibigyan pansin at inyong bibigyan rin ng kasagutan. Inyo itong ipipresent dito sa ating unahan para ay ibahagi kung ano ang inyong nalalaman. Ayan. Pakibasa na ang katanungan. Ano ang naging epekto ng pananakop ng mga Hapones sa bansang Pilipinas? Ayan. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para mag-isip at ipipresent ito sa unahan ng ating klase. Tapos na po ba? Opo. Unang pangkat na bang i-present nyo ang inyong pananaw? Ayan, ang naging epekto po ng pananakop ng mga Hapones sa bansang Pilipinas ay nagdulot sila ng paghihirap sa mga Pilipino. Bagaman meron po masamang naidulot, sir, ang naging epekto po dito ay mas nasukat yung katibayan ng pagiging matapang po at pagiging makabayan ng mga kapwa natin. Mahusay. Palagpagan natin ang unang pangkat. Pangalawang pangkat. Mukhang nahiya pa ang pangalawang pangkat. So, naging epekto po ng pananakop ng mga Hapones sa bansang Pilipinas ay siyempre po kadaming Pilipino yung mga natakot na matay at nagpus ng buhay. At isa pa din po hindi lang po sa pagpatay ang naging hindi lang po basta mga pagpatay na naging po noon, kundi gumulo din po yung ekonomiya ng ating bansa. Ayan, mahusay. Bigyan naman natin ng palakpak ang pangalawang pangkat. Ayan, ang inyong kasagutan ay bibigyan ng pamatasan sa paggrado. Nilalaman, 10%, paggamit ng salita, 10%, kabuuan ng nilalaman, 20%, na may kabuuan, 40%. At dahil nagustuhan ko ang inyong bawat kasagutan, ay bibigyan ko kayo ng puntos na 40%. At dahil dyan, palakpakan ng inyong mga sarili. At dahil dito mga bata na tapos na ang ating talakayan, ay mayroon akong panghuling gawain. Ayan. Pakibasa ng mga bata ang panuto. Sulat ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Ayan. Pakibasa nga ang una. Ang pangunahing motibo ng mga Hapon sa pananakop ng Pilipinas ay ang pagpapalaganap ng demokrasya at kalayaan sa mga Pilipino. Ayan. Sino ang gusto sumagot? Sige nga, Yuri. Okay. Very good. Ang sagot sa number 1 ay mali. Ano naman kayo sa number 2? Pakibasa. Isa sa mga motibo ng mga Hapon ay ang pagkuha ng mga strategic na lokasyon sa Pasipiko upang makabilis ang kanilang pagsalakay sa ibang mga bansa. Tama o mali? Tama po. Okay. Tama. Pangatlo naman, pakibasa. Ang pagkuha ng malagas na yaman ng Pilipinas tulad ng bigas, goma at mineral ay isa sa mga ito ng mga Hapon. Ayan. Nabanggit na yung mga likas yaman ng bansang Pilipinas. Tama o mali? Tama po! Very good. Number 4, pakibasa. Lubos na tinanggap ng mga Pilipino ang pananakop ng mga Hapon dahil sa makamong kalayaan at pag-unlad. Tama o mali? Tama. Tama o mali? Mali po. Okay, mali. Hindi lubos ang tanggap ng mga Pilipino ang pananakop ng mga Hapon sapagkat alam nilang magdudulot lamang ito ng kasarilan at ng pagdudusa. Ang panglima, pakibasa. Ang pagpalaganap ng kanilang kultura at ideolohiya ay isa ring motibo ng mga Hapon sa pananakop ng Pilipinas. Tama o mali? Tama po. Ayan, very good. Number 5 ay tama. Dahil dyan, palakpakan ang inyong mga sarili. Ayan, so dito nagtatapos ang ating talakayan mga bata. Maaari ba magsabag tayo ang lahat? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong magsipag, uwi mga bata.